Mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-13 ng Nobyembre taong 2014. Simula na po ng pagbabago. Simula ng pagtaha sa tuwid na landas. At samahan niyo po kami sa susunod na isang oras dito po sa inyong alternatibong newscast sa hapon at gabi. Ako po si Stoman. Siyempre sa amin kayong nasusunod sa mga balita. Nilalam namin na kahit sa dyaryo ito yung unang binubuklat. Ako naman po, si Meg Sioson. At ito po ang inyong paboritong PTV Sports. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita. Dalawang boxing experts ng bansa naniniwalang obligadong maglista ng knockout win si Manny Pacquiao kontra Chris Algieri. Buong Kia Sorrento team dadalhin ni Manny Pacquiao sa Macau, China. Pag-upo ni Robert Jaworski bilang national coach. Suportado ng 3 dating PBA players. National University Lady Bulldogs handang katawanin ng Pilipinas sa Southeast Asian Games sa Singapore sa susunod na taon. Philippine Cricket Team itinuturing na dark horse sa East Asia Pacific Championship sa Australia. Konstruksyon ng Athletes Training Center sa susunod na taon. Tuloy na tuloy na. Los Angeles Clippers high-flying forward Blake Griffin nahaharap sa kasong misdemeanor battery. Two-time defending champion Novak Djokovic napalapit sa semifinal ng season-ending ATP World Tour Finals sa London, England. At National League Cy Young Award, inangkin ni Los Angeles Dodgers ace pitcher Clayton Kershaw. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita. Narito na. Tayo po ay nadidinig din ng live sa DCSR Sports Radio 918 sa snowbadwa.com at napapanood worldwide via internet streaming sa www.ptv.ph. Sa boxing, naniniwala po ang dalawang boxing experts ng bansa na obligado si Manny Pacquiao na magrehistro ng knockout win sa matchup kontra Chris Algieri. Ito'y upang hindi siya madehado sa negosasyon para sa ikinakasang mega bout nila ni Floyd Mayweather Jr. Ang kabuang detalye, ihahatid ni Sports Radio 918 Manager Ricky Ops Santos. Tiyak na dadaan sa matinding pagsusuri ng mga boxing observers at fans ang nalalapit na laban ni Manny Pacquiao. Ito ang paniniwala ni Steam.ph boxing columnist Atty. Ed Tolentino, kasabay ng pagsasabing depende sa konklusyon ng laban kontra Chris Algieri ang magiging value ni Pacquiao bilang boxer. Ang Pacquiao ay nakilala bilang Pacman because he really put on the pain sa kanyang mga kasundali. Doon siya nakilala eh. Hindi sa pagiging stylish eh. Hindi sa pagiging katulad ni Floyd Mayweather eh. He became an electrifying fighter because he electrocuted all his opponents. At yun ang gusto natin ipakita. Yun ang gusto ipakita ngayon na he can electric his opponents. Yun ang talaga total domination na ipakita ni Manny Pacquiao dito. Mula 2004 hanggang 2009, naging most electrifying knockout artist sa buong mundo si Pacquiao. Pero buhat noon ay hindi na umani pa ng stoppage win ang Pinoy Southpaw. Kaya naman hirit ni Sports Radio boxing commentator Renato Lirio, kinakailangang ma-translate ni Pacquiao sa isang electrifying performance ang pinagmamalaking renewed dedication sa training camp. Kailangan na magmeron siya ng magandang performance. Knockout, nothing less, knockout. Kasi kung decision niya, I'm sure, baka controversial kasi ma-jab niya, 5 puntos yan si Chris Algieri. So ano po ang gusto ng tao, boss, na makita resulta? Si Algieri, knockout. It has to be knockout. May Manny Pacquiao. Sakaling muling umabot sa 12 full rounds ang laban kontra Algieri, malaki ang posibilidad na madihado ang Team Pacquiao sa napikintong negosasyon para sa Titanic clash kontra Floyd Mayweather Jr. Para sa PTV Sports, Ricky Ap Santos, Sports Radio 918. Sa kaugnay na ulat, ipapasyal naman ni Manny Pacquiao sa Macau, China ang buong Kia Sorrento team. Ito'y upang manood ng salpukan nila ni Chris Algieri sa susunod na linggo. Nagbabalik si Rick Yap Santos. Manalo matalo sa title defense kontra Chris Algieri.
nangako si Manny Pacquiao na dadalhin sa Macau ang buong Kia Sorrento team. Ito ang binunyag ni team manager Eric Pineda sa PBB Sports. Ayon kay Pineda, ipinaabot na sa kanya ni Pacquiao ang plano na i-treat ng live viewing sa matchup nila ni Algieri ang lahat ng mga miyembro ng PBA Expansion Ball Club. Pinabagin nga niya mga players natin para mapagbakasyon. Noong pa man bago mag-umpisa yung liga, siyempre natuwa si Pano nalo sa Blackwater. Kaya pa sinabi niyo, sige manalo pa tayo isa, di mas maganda lalo. Base sa plano, mag-charter umano ng 2 AirAsia flight si Pacquiao para sa kanyang entourage na aabot sa 350 katao. Ito ay para mapasaya ang mga players ng Kia at mahikayat na rin sila na magpursigi pang lalo sa mga susunod na laro. Masaya gusto lang nila kapag relax yung mga player, kapag enjoy, diba? Panood siya sa laban. Maganda naman pinakita kasi ng team, diba? Maganda yung sa Blackwater. Kasi maganda yung first half, medyo nawala ng shooting yung second half. Sa Raska, tumaban hanggang dulo. So, happy naman siya. Si Pacquiao ay nagsilbi muna bilang playing coach ng Kia Sorrento sa panalo kontra fellow expansion team na Blackwater Elite sa season opener noong 1 buwan bago siya lumiban sa basketball upang mag-concentrate sa training camp para sa title defense kontra Chris Algieri. Para sa PTV Sports, Ricky Yap Santos, Sports Radio 918. Sa iba pang balita, suportado po ng 3 dating PBA players ang posibilidad na pag-upo naman ni Robert Jaworski bilang bagong national coach. Ito yung matapos sa maglatag ng kriteria para sa mga possible nominees ang Search and Screening Committee na binuo ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP. May report si Ms. Joanna Lopez ng Far Eastern University, Diliman. Para sa ilang dating PBA players, sobra-sobrang kayahan ni Robert Jaworski para maging bagong head coach ng Philippine men's basketball team. Sa panayam ng PTV Sports, nagkakaisang inihagi na former Barangay Ginebra guard Dante Gonzalco at former Shell Turbo Chargers playmaker Ronnie Magsanok na hindi pwedeng maliitin ang coaching skills ni Jaworski kahit pa may 16 na taon na siyang nawala sa sirkulasyon. Actually pa yan? Baka di pa naman si Coach Jawo sa experience lang ang daming binaanan din yan May session yan. Oo. Hindi naman nawawala yung kaalaman sa basketball at saka sigurado nakatutok siya sa mga nangyayari sa loob at labas ng basketball. At I'm sure people will always remember the things that he brought, not only to Philippine basketball but to the national team of which he has served, both as a player and as a coach. At yun ang aking tinitignan at aking talagang pinaniniwalaan na makakatulong. Sa panig naman ni former Shell Center Benji Paras, napakasarap maging bahagi ng koponan ni Jaworski, dahilan kung bakit ilang beses niyang tinangkang lumipat sa Ginebra nung araw. Bukod sa magaling siya makitungo as a coach and as a kumbaga coach and player relationship, and magaling siya mag-motivate ng player. Minsan na nagsilbi bilang national coach Jaworski noong 1990, kung saan nahihatid niya sa silver medal finish sa Beijing Asian Games ang Philippine Quintet. Para sa PTV Sports, Joanna Lopez, Far Eastern University, Diliman. Sa women's basketball, handa ang National University Lady Bulldogs na katawanin ng Pilipinas sa Southeast Asian Games sa susunod na taon. Ito ay matapos na kumuha sila ng kauna-unahang titulo sa women's basketball competitions ng UAAP Season 76. Narito ang report ni Ms. Gulda Tabid Gorospe. Bukas ang pamunuan ng National University Lady Bulldogs sa posibilidad na katawanin ang Pilipinas sa Southeast Asian Games sa Singapore sa susunod na taon. Naglista ng kahanga-hangang 16-game sweep sa kanilang title romp sa nakalipas na UAAP Women's Basketball Wars. Inihayag ni team-supported Yosel Dusi na handa siyang ipahiram ang lahat ng miyembro ng Lady Bulldogs sa Perlas Pilipinas squad. Kasi dati, Caroline youth tayo, RP youth. So, ang plano, after pagbalik, next week, umpisa uli ng training uli. Samantala, kapwa-suportado naman ni De La Salle Green Archers coach Tyron Bautista at former point guard Camille Ramos ang suhestyon ni Steve, lalo pat maituturing ni superpower di umano ang Sampaloc Manila-based team.
that's another plus for them. Considering the lineup that they have right now, I think you can have 3-4 players who's worth playing for the national team coming from MU. You know, that's a good that's a good plus pa rin for them. I'm not really surprised because I think I saw it coming because from the recruitment. I saw that that they will really dominate one of these years. Or they were still a young team. Matapos ang victory celebration sa Thailand, magbabalik agad sa ensayo ang NU Lady Bulldogs na gagabayan pa rin ni head coach Patrick Aquino. Para sa PTV Sports, Golda David Grospe, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pang balita, nangako naman ng Philippine Cricket Team na gagawin ng lahat para maisakatuparan ng Assam na makapasok sa Magic 4 ng East Asia Pacific Championship sa Australia. Pero of course, ang mission po nila ay ang magkampiyon para umusad sa World Cricket Cup. May report si Ms. Arian Malyare. Naniniwala si Philippine Cricket Team head coach Lane Sinclair na sila ang tatayong dark horse sa East Asia Pacific Championship sa Australia. Tumapos na runner-up sa likuran ng host Samoa noong 2011. Kumpiyansa sa Sinclair na makakaya nilang makipagsabayan sa mga bigating karibat kahit hindi pa malawak ang popularidad ng cricket sa bansa. Yeah, so I'd say Papua New Guinea are the overall favourites because they're ranked number 15 in the world. I think when they start seeing us in action, I think it will, they'll raise their appreciation of the level of cricket being played here in the Philippines. Tiwala rin si Sinclair na makakapasok sila sa Magic 4 sa Australian meet. We're targeting the top 4 in Indonesia and the Cook Islands in the past. We should have beat Samoa. I think we can beat Samoa and Japan. So there's the whole thing of New Guinea, Fiji and Vanuatu. We could be one of these top 4. So we're quite confident that we should play well and play up to our potential. We should get things. Sa pamumuno ni Jonathan Hill, lilipad ang Philippine Cricket Team patungong Australia sa Sabado para sumalang sa ilang serye ng tune-up matches bago ang opening ng East Asia Pacific Championship sa Nobyembre 26. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Samantala, halos plansado ng lahat para sa ipapatayong Athletes Training Center sa Clark Field, Pampanga sa susunod na taon. Nagbabalik si Ms. Arian Malyare. Tuloy na ang pagpapatayo ng Athletes Training Center sa Clark Field sa Pampanga sa unang bahagi ng susunod na taon. Ito ang masayang ibinalita ni Philippine Olympic Committee President Jose Cuangco Jr. sa PTV Sports. Kasabay ng pagsasabing ang tamang sukat ng bawat pasilidad na lamang ang nakikita niyang problema sa ngayon. Ang problema na makukuha natin. Ang problema lamang ngayon is that because the proposed third airstrip will be quite close to this area, dine-check na lang natin ngayon kung ano yung height limit ng buildings matatayo roon. Bagay, ang height naman, this is only training center. We're not really thinking of putting up any tall buildings naman yun talaga. Ang mga tall buildings lang natin is would be like a bodega type building. Inilahad rin ni Cuangco na plano nilang magsagawa ng test run para sa mga atleta sa susunod na 2 linggo. Around the last week of November, magpupunta tayo dito ng test run. I don't know how many athletes we will be bringing here para magkaroon lang ng test run, how the food will go, lahat ng mga facilities, of course, para malaman natin kung ano mga pwede na kailangan, ano kung mga gamit kailangan, and things along that line. Pero pagkatapos nun, in between that, on the first week of January, ilalagay natin lahat ng lugar para on the second week of January, pasok na lahat ang set-up sa next exam. Ang pondo para sa ipapatayong training center ay magmumula sa ibebentang Rizal Memorial Sports Complex sa Maynila. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Unang sagitsit pa lamang po yan ang mga sports update na aming ihahatid sa inyo.
Siyempre, tuloy-tuloy pa rin ang aming mga sports balita sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik po ang pinakamalawak at nag-iisang all-sports 1-hour newscast sa bansa. Handang-handa na po si Pinoy IBF Light Flyweight contender Milan Melindo para sa title eliminator kontra Saul Juarez ng Mexico sa darating na Sabado. Huling lumaban sa flyweight division, nagpasya si Melindo na bumalik na sa 108-pound weight class para sa Assam na muling mapalaban para sa world title. Narito ang report ni PTV Sports Senior Correspondent Dennis Principe. Balik light flyweight si one-time world title challenger Milan Melindo matapos magkampanya ito sa flyweight division sa huling 4 na taon. Bana ni Melindo si Saul Juarez ng Mexico sa isang 12-round IBF light flyweight title eliminator. Ayon kay Chief Trainer Edito Ala Villamor, mas kampante si Melindo sa 108-pound division kung saan akma din ang height at lakas ng Cagayan de Oro native fighter. Wala naman kaming problema sa timbang. So, yung sabi nila na mas ma-bloated pa siya sa 112, kaya bumaba siya ng 108. Bigo si Melindo na masungkit ang World Flyweight Crown nang talunin ito ni current champion Juan Francisco Estrada ng Mexico noong July 2013 sa Macau. Si Melindo ay may impressive record na 31 wins, 1 loss at 12 knockouts. Ang kalaban naman nito na si Juarez ay may equally impressive record na 20 wins, 3 losses at 11 knockouts. Ang Melindo-Juarez match ay isa sa mga undercards ng world title fight sa pagitan ni defending champion Donny Ahas Nietes at Mexican challenger Carlos Velarde. Para sa telebisyon ng bayan, Dennis Principe, PTV Sports. Sa boxing pa rin, back-to-back victories naman sa loob lamang ng 1.5 buwan ang inaasinta ni Pinoy Light Flyweight Denver Cuello sa kanyang paparating na laban. May report si Ms. Arian Malyari. Determinado si WBC Light Flyweight contender Denver Cuello na muling mapalaban para sa world title. Mahigit 1 buwan matapos na umani ng 7th round stoppage win sa kanyang comeback fight kontra Jaipeth Chayongjim ng Thailand. Muling sasampa ng ring si Cuello sa susunod na 2 linggo, katapat si Indonesian rival Sammy Magic Man Hagler. Sa panayam ng PTV Sports, ipinagmalaki ni Cuello na maganda ang itinatakbo ng kanyang training at naisusuntok na rin umano niya ng todo ang kanyang kanang kamao na naapektuhan ng magtamo siya ng right shoulder injury sa title challenge kontra Chinese champion Xiong Zhaozong noong 1 taon. Ayun ang sparring ko, sobra-sobra na rin dahil nga nag-sparring ako ng 8 rounds, nag-sparring ako ng 6 rounds. Saka wala akong mababa na sparring na 4 rounds, kasi 4 lang 6 at 8. Kaya medyo mababa na rin yung preparation ko sa training. Hindi pa pakita ulit yung pangis ng kanan ko. Hindi yung kadabol, hindi ko napakita yung galaw ng kanan ko. Dahil nga karamihan po, wag nagamit ko doon. Nagamit ko din yung kanan ko, pero yung mga area rounds na, pumuling rounds na, siguro makita nila yung dating kanan na yung na-enjoy ko, babalik na po. At dahil napag-aralan na niya ang estilo ni Hagler, tiwala si Cuello na makakapaglista siya ng ikalawang sunod na panalo sa loob lamang ng 1.5 buwan. Kasi ako, medyo lamang na rin ako sa game, lamang ako sa speed. Yung natasguro, hindi ko rin napabinamalakas ako sa laban ko dahil nga hindi tirano rin dito si Hagler dahil nga pakita na ng trainer ko dati ito lumaban sa Thailand dahil nga may backstep ang isang trainer ko na hinawakan ko sa Thailand, nakakalaban niya ito. Saka matibay daw po ito. Talagang pinagandaan ko ito, saka hindi rin ako nang bibigay ng kumpiyansa para siyempre kaysa din natin na dito ang laban, talagang i-impressive ko na talagang ipaparalo ang laban. Ang match-up ni Cuello at Hagler ay itinakda sa Nobyembre 30 sa Angono Gym sa Rizal. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa Philippine Basketball Association na PBA, umakyat po sa solo second spot sa standings ng PBA Philippine Cup ang Barangay Ginebra San Miguel. Ito'y matapos sa tambakan nila ang winless Barako Bull Energy kagabi. Para sa detalye, nagbabalik si Dennis Principe.
Umaangat ang laro ni bagong recruit Joseph Yeo, ngunit nais pa din na ibigay ni head coach Jeffrey Cariaso ang kredito ng kanilang huling panalo sa lahat ng kanyang mga players. Ito'y matapos tambakan ng Gin Kings ang Barako Bull 94-75 upang itala ng league's crowd favorite ang ikalimang panalo sa 6 na laro at mansolo ang second spot ng ongoing PBA Philippine Cup. Ayon kay Cariaso, nakikinabang din si Yeo sa magandang inlalaro ng kanyang mga teammates. But more importantly, for his teammates, for finding him, looking for him. When you have guys really playing for each other, a lot of good things happen. Laban sa Barako, gumamada ng 17 points si Yeo at kumuha rin ng parehong offensive output sa panalo nito kontra Pure Foods noong linggo. Bago ang dalawang sunod na magandang laro ay nangapa si Yeo sa kanyang opensa na mag-average lamang ito ng 6 points sa unang 4 na laro. Samantalang tinuring din ni Cariaso na magandang experience para sa kanyang kupunan ang ginawang paghabol nito buwan sa 13-point second quarter deficit kontra Barako Bull. Tonight, I'm happy that we're able to go through that hardship for 2.5 quarters, almost 3, and then be able to find a way at the end. Susunod na makakalaban ng Ginebra ang San Miguel Beer ngayong linggo sa Big Dome. Para sa telebisyon ng bayan, Dennis Principe, PTV Sports. Samantala, isa naman sa mga kuminang sa panalo ng Barangay Ginebra San Miguel kagabi, si rookie slotman Rodney Brondial. May report si Ms. Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Ikinatuwa ni Barangay Ginebra San Miguel rookie power forward Rodney Brondial ang papuring natanggap niya mula sa coaching staff. Ito'y matapos na mag-provide siya ng hustle play sa panalo ng Ginebra kontra Barako Bull Energy kagabi. Wala naman pong sinasabi na agad yung gawin mo, ganyan. Wala naman. Parang sa sarili ko, alam ko naman na pong hassle lang, yung sipag, yung mga ganun, intangibles lang. Tiniyak rin ni Brondial na hindi niya tatalikuran ng pagiging role player at glue guy ng team, kahit ano pa ang maabot ng kanyang career. Hindi, masaya po talaga ako na yung nagiging role player din sa kasi puro alam na po naman po natin puro star players. So parang masaya ako nakasali ako din sa team tapos masaya ako na maging role player din sa kanila. Ang 6'5" na si Brondial ay hinugot ng Ginebra bilang 6th overall pick sa nakalipas na PBA rookie draft. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Punta naman po tayo sa international sports scene. Sa basketball, nakabalik po agad sa winning form ang Houston Rockets sa regular season ng National Basketball Association o NBA. 4 na araw matapos na lumasap ng unang kabiguan ngayong season, dinamina ng Houston ang Minnesota Timberwolves 113-101 sa larong isinagawa sa Arena Ciudad de Mexico kanina. Si comebacking center Dwight Howard ang tumayo pong top performer para sa Rockets sa kanyang total output na 22 points at 10 rebounds, habang sina forwards Corey Brewer at Andrew Wiggins naman ang namuno sa atake ng Timberwolves sa kanilang pinagsamang 33 markers. Galing sa trangkaso, agad po na nagpasiklab sa magkabilang dulo ng court si Howard, kung saan nakapagtala rin siya ng 4 na shot blocks at 2 assists para sa Rockets. Dahil po sa panalo, nakabalik ang Houston sa ibabaw ng Western Conference standings, kasalo ang Memphis Grizzlies sa kanilang magkaparehong record na 7 wins at 1 loss. Ang susunod po na makakatapat, ganun ako lumaro, Dennis, di ba, no? Ang susunod po na makakatapat ng Rockets ay ang Philadelphia 76ers at ang kanilang matchup ay mangyayari sa araw ng Sabado. Samantala, narito naman ang iba pang mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa. Sa report ni Ms. Judith Caringal ng Sports Radio 918. Nahaharap sa kasong misdemeanor battery si Los Angeles Clippers high-flying forward Blake Griffin. Base sa ulat, hinila di umano ni Griffin ang isang hindi pinangalanang lalaki matapos nakunan siya ng litrato sa isang Las Vegas nightclub. 6 na buwang pagkabilanggo ang parusa sa kasong misdemeanor battery, pero dahil first-time offender si Griffin ay maaaring atasan lamang siya ng judge na mag-conduct ng community service. Sa tennis,
tennis, lumakas ang tsansa ni two-time defending champion Novak Djokovic na makapasok sa semifinal ng season-ending ATP World Tour Final sa London, England. Kagabi ay nilampaso ng top-ranked Serbian star ang nakaduelong si fourth seed Stanislav Wawrinka ng Switzerland 6-3 at 6-love upang iangat ang kanyang record sa 2 wins and 0 loss sa group eliminations. Napag-iiwanan sa score na love 2-2 sa opening set na pagwagian ni Djokovic ang 6 na sumunod na 7 games bago niya blanco ang kalaban sa second set. Ang makakatapat ni Djokovic sa kanyang ikatlo at huling asignatura sa Group A ay si 7th seed Thomas Berdych ng Czech Republic. Target ni Djokovic na mapanatili ang kapit sa year-end number 1 ranking. Sa football, muling nagsilbing bayani para sa 2014 World Cup runner-up Argentina si 4-time FIFA Player of the Year awardee Lionel Messi. Ito'y matapos na pamunuan niya ang koponan tungo sa pag-ani ng 2-1 come-from-behind win kontra Croatia sa friendly match kanina. Unang umiscore sa laban si Croatian striker Ana Sharbini sa 11th minute bago nagbaon ng equalizer si Argentine defender Christian Ansaldi sa 49th minute. Na-convert ni Messi ang winning goal sa penalty area sa 57th minute at ito ay nang matawagan ng foul si Croatian goalkeeper Lovre Kalinic. Ang susunod na makakaharap ng Argentina sa friendly game ay ang Portugal at ang kanilang matchup ay itinakda sa Miyerkules sa Old Trafford sa Manchester, England. At sa Major League Baseball, tulad ng inaasahan, inangkin ni Los Angeles Dodgers ace pitcher Clayton Kershaw ang National League Cy Young Award. Ito'y matapos na makuha niya ang lahat ng 30 first place votes sa botohan ng mga opisyalis at miyembro ng Baseball Writers Association of America o BWAA. Tumapos na runner-up si Johnny Cueto ng Cincinnati Reds, kasunod si Adam Wainwright ng St. Louis Cardinals. Ito ang ikatlong Cy Young honors para kay Kershaw sa nakalipas na 4 na taon. Para sa PTV Sports, Judy Caringal, Sports Radio 918. At ikalawang sagit-sit pa lamang po yan ng bumubugsong mga balita. Siyempre, susunod na yung mga text, email, Facebook, Twitter messages at siyempre ang inyong mga tawag sa pagbabalik ng PTV Sports. Okay, nagbabalik mga kaibigan ng PTV Sports. Ako po si Dennis Principe. Dikit ka nga sa akin. Sige lang, pre. Malayo ka eh. Inaayos ko tong ano natin eh. Ano, Boss Paul? Inaayos ko tong mga text natin. Okay. Sige, habang... O yan. So, kwentuhan po tayo, ha? Yan. Kung gusto po ninyong makapagkwentuhan via Facebook, facebook.com PTV4Sports or via Twitter, twitter.com PTV4Sports. At kung gusto niyo marinig ang inyong boses nang hindi nag-feedback, basta huwag kayong makikinig, ibababa niyo yung volume ng inyong television. Tawag po kayo, 0943-530-7883. Order na. Okay, 0943-530-7883. Ano, mamimiss kita. Oo nga, wala. Ay, si Dennis, wala bukas. Mag-isa lang ako. Hindi, pero masaya. Boxing. Boxing ka, coverage. Boxing ka. Hindi, ikaw, mawala ka, 1 linggo na naman eh. 1 week. Ano, mawawala ako Tuesday, babalik ako baka Tuesday. Tuesday uli. Hindi ka pa rin papasok nun. Hindi papasok na. Ha? Hindi ko na alam kung ano yung flight ko eh. Pero hindi ako kasama doon sa chartered, pre, ha? Air Asia ka lilipad. Air Asia yan, Oo. Kay Boss Mikey. Safe na safe. Safe na safe. Safe ka ba rin? Okay, basa tayo ng mga tweets po ninyo. Galing kay Vincent Fabia, Idol. Dennis, may update na ba sa next Gilas coach? Wala pa. Ano ba yung criteria na sinabi na ginawa na bakit medyo... Yun eh. Okay. Hindi pa nila nilalabas. Full commitment. Okay. Tapos yung isa doon, yung knowledge, wide knowledge of FIBA rules. Para hindi yung shoot ka ng... and present basketball technology. Yari si Senator. Kaya nga. Diba? Malay mo. Yung una, malay mo. Yung una yari sa team ko. Wala lang siya sa limelight, pero hindi natin alam. Nanonood-nood pala yan. Nag-aaral-aral. Yun ang sinabi niya. Hindi mo binabasa yung story ni Snowbado sa spin.ph, Brad eh. Busy eh. Oo, pag binasa ko yun, mag-link kayo Hobley. Snowbado din. Binabasa ko yung Sports Desk. Sports Desk. Sports Desk online. Yan yung dati ano pa? Magiging CNN yan, Brad. CNN Philippines. Okay, anyway. Yun pa lang yung dalawa. Pili ka na. Yun pa lang yung dalawa. Tapos, syempre, yung isa trust and confidence of all the basketball stakeholders.
panalo si Senator. Pang-apat, ano? You should not burn bridges. Okay. Walang Tweet pa rin tayo. Hindi, tuloy mo na. Apat na eh. Hindi ko kabisado yung lahat eh. Tinago pa nila eh. Kasi ano pa yan, Brad, for final approval pa yan nung executive committee ng SBP. Hindi pa yun. Yun na yun. Pero i-review pa yan ng executive committee. Oo. Kumbaga parang ito na po yung aming criteria. Bang! Ibinaba. Si Mr. Manny V. Pangilinan na ng executive committee, Vicky Vargas, si Oscar Moreno. Chairman. Tapos Baichan. Sino pa ba? Cagayan de Oro. Si Mr. Shani Barrios. Sila yung mga executive committee members. Okay. Ito naman. All hail me the almighty. So, Badwa, I never have supported RJ7 to Robert Jersey 7 siguro, no? You already know why, but I see him as the most, if not the only one fit for that job. With all due respect sa'yo, para ko at saka kay Senator Robert Jersey. Si Senator, pwede kasi siya lang ang may best finish sa FIBA sa Asian Games, eh, no? Pero to say na siya lamang ang pwede, hindi ako agree ron. May team code ka. May mga balita pa nga na na baka magbukas ulit yung SBP do sa possibility of getting another European coach, same way na ginawa nila nung kay Raiko. Yung kay Tab Baldwin daw kasi parang may problema kasi remnants yun ng mga Chot Reyes so delikado yung mga mga parang bago na talaga. Totally different Wala nang sina Sina Jong. Norman Black. Wala si Norman Black nung uli, di ba? Hindi na siya sumama eh. Hindi ko alam. Baka nagkatalo. Hindi kaya? Tingin mo. Ano nagkatalo? Joke lang. Joke lang. Basa pa tayo? Basa pa tayo. Ito naman tayo. Facebook naman muna tayo pare. Okay, Joseph San Juan. Good evening, Miss Meg, Idol Dennis. Batiin mo rin. Tanong ko lang po kung bakit wala na si Miss Nicole Ramos at kailan po maglalaban ng Ginebra at Alaska at pwede po ba magpa-fan sign kay Miss Meg Sioson? Pare, pa-fan sign daw kay Meg. Sige. Asahan. Lagi natin inaast eh. Lagi naman yan natidinig, di ba? Okay, anyway. Anong tanong niya pa? Maglalaban ng Ginebra at Alaska? Ginebra, Alaska, ano pa yan eh? Medyo bandang dulo ng schedule yan. Dulo na yan. Actually, mauuna pa yun. Yung mga dati, binaligtad eh. Dati huli ng Ginebra lagi, talk and text eh. Ngayon, binaligtad na eh. Mamaya, hinahanap ni Dennis pa ha. Pero pre, meron lang akong gusto palang batiin. Brad, teka lang ha. Inaano ko lang. Sige, mamaya na, idina-download ko pa eh. Basa pa ako muna ng Facebook ulit, alright? Si Angelo Espinas, maganda ka pa sa gabi. Crush na Meg. At Poging Idol Snow. Ask ko lang po if maging coach ng Gila si Dennis, batiin mo. If maging coach ng Gila si Team Cone, anong advantage at disadvantage ng triangle play sa FIBA or international competition? Pakibati po dito sa house, Mama, Papa, Pela, Payat, Negro, Paning, at Napaw at Espinas family dito po sa Camarin, Caloocan City. Pa-fansay naman, Meg, go, pusong Pure Force, kaya natin uli mag-champion. Dennis, anong advantage, disadvantage ng triangle? Nako, nasubukan na ni Coach Tim yan eh. Noong 1998, Centennial Team. Medyo nawindang. Pero, kung titignan mo, parang, feeling ko lang parang mas enhanced na yung triangle ngayon eh. Kasi, biro mo, nag-Grand Slam si Coach Tim. Diba? So, ibig sabihin, marami na siguro mga changes. Yung triangle ni Tim ko noong 98 at saka yung triangle. Saka mas kabitsado na niya. Yun. Mas dynamic na ngayon. Kasi nag-i-evolve din yung triangle eh. Same way na binabago ito ng unti-unti ni, di ba, ni Mr. Alex Compton sa Alaska Aces. Pero ang disadvantage, of course, yan, kaibigan, yung preparasyon, meron pa ba tayo? Oras. May time pa. So, kasi ang PBA po kasi sa ngayon, hindi pa rin sila nag-a-adjust, Dennis, ng schedule for the Philippine participation sa FIBA Asia. That's September 1. Okay? So, ang tanong dyan is, kung matatapos, siyempre tatapusin ng PBA calendar natin, 3 conference yan. 40th season yan. Ang magiging, na lang muna natin dito, ang magiging pakiusap na lang talaga ng SBP is yung 3rd conference, panipisin po ulit. Diba? Pabilisin. Diba? So, kung yan po ay matatapos, yun pong ating first, third, tsaka yung Governor's Cup ng mga bandang June o July, 2 months of preparation for a triangle offense, Brad, manipis yun. Di ba nga sila James Yap, nakaka2 taon na eh. Medyo nalilito pa rin. Binabanggit pa rin na Kasi dapat yung triangle offense, mechanical yan sa player eh. Brad, alam mo kung saan ka po pwesto, pag may nakita ka sa peripheral mo na nasa kanan, aatras ka sa kaliwa. Diba? Ganun yan. Ito nga Ginebra, pansinin ninyo, yung first conference nila with Coach Jeff, di ba?
talagang bagsak. Di ba? Kasi hindi kabisado ng mga player. 5-0 na. 5-0 na. Oo. Hindi, may talo sa NLEX. Ha? Yung Ginebra, di ba? Ay, kala ko Alaska binabanggit mo. Sorry. Yung Ginebra, ang next game nila against Alaska, or yung game nila against Alaska is on December 2. December 2. Second to Mall of Asia Arena. Okay. Mall of Asia Arena. Okay, may caller tayo. 0943507883. Brother, sino to? Hello, magandang gabi po. Ayan. Magandang gabi, pre. Ano, tol? Kumusta ka na? Tanong ko lang kung anong kontrata niya ni Holstein sa Purewoods. Ni Holstein, Isaac Holstein. Sige. Yung Holstein ba, yung senior ng Purewoods niya, yung marunong Pilibar. Yung Holstein, alam ko, 2 taon yung pinirmahan nito. Pero do-double check ko, ha? Pero, teka muna, sino muna to, partner? Si Melvin. Sina? Melvin po, Melvin, okay. Ba't naman si Isaac Holstein ang ang gusto mong Kasi napanood ko siya ng ilang games. Sayang hindi ganong marunong. Sayang naman sa Purewoods. Parang gusto niya matapos yung kontrata. So parang ayaw mo na siya, ganon. Pre? Naputol. Parang ayaw niya na si Holstein. Parang ayaw niya na si Holstein. Matapos na yung kontrata. Teka, alamin ko kung ang agent nito si Marvin Espiritu. Alam ko si Marvin ang agent nito Ayun tumatawag. Oo nga, tinatawagan ko na nga si Marvin. Tinatawagan ko na nga ngayon. Sige, so basa muna tayo. Basa ka muna. Dito naman sa... Hindi, ito lang. Pre, si Si boss, ang hirap ng daming kinakalikot. Okay. Pakita mo nga, direct. Pakita mo direct. Direct. Yan. Kung inyong natatandaan yung forma na yan, Santiago Cabatu. Si Manong Sani Cabatu po. Sino ba yung Ray Cuenco? Sumabay sa kanya. At saka isa sa pinakamagaling na import yan, Derek Rowland. Yan. Nakikita ko ninyo yan, si Sani Cabatu. At saka po ang kanyang, at ang kanya pong, ano ba to? Mali ako ng pinindot. Okay, so si Manong Sani Cabatu at ang kanya pong napakaganda na may bahay na si Tita Maria Concepcion Singson Cabatu. Anniversary nila, partner, 32 years na sila. Nakikita diba? Niya naman, Si Manong Sani Cabatu. Ganyan yung si Manong Sani. 32 years na. Kumustahin nga natin to, pre. Tapos tanongin na rin natin tungkol kay Jaworski. Pwede. Kasi naging coach siya si Senator. Tingnan mo si Manong Sani. Manong, madaya kayong pinadala mong picture. Mukhang unang taon nyo to ni Tita Consi, Ito na, tinatawagan ko. Hindi yata nakanonood ngayon. Pero pinadala yun ng anak niya na si Christian Cabatu. 32 years na pala sila, Manong. Di ba? Pero ito gusto ko Alin yan? Ito gusto ko Yan ang gusto mo. Trivia. Sino kakampi niya dyan na coach ngayon? Ito na. Sino kakampi niya dyan? Teka muna, ito na si Manong Sani. Manong Sani! Manong! Anyangay! Nakaano ka ba? Manong, nawawala ka. Manong, lapit mo sa telepono. Hello? Manong, sira ba telepono mo? Manong? Sapa. Nako, hina Supot yung pasok Yung mahinang-mahina, di ba? Teka, tawagan natin. Habang dinadahil ko yung trivia mo, ano yun? Si Kaidi? Hindi. Coach ngayon? Coach ngayon. Si Jerez Plana? Hindi. Sino? Pido Arencio. Kakampi niya ba yan sa Presto? Kakampi niya dyan. Sa Presto that time? That time. Ano year ba yan, Dennis? Kasi mga inabot ko. Sige, banat. Mga inabot ko, Brad. Cyrus Baguio. Ha? Labas ko. Cyrus Baguio na yung mga inabot ko, pre. Teka muna, nawala si Manong Sani. Sa Baguio. Pero direct isa lang ulit para mabati lang natin si Manong Sani. Aray ko, ano ba yan? Ayan. Pakita mo nga ulit, direct. Batiin natin si Manong Sani at si Tita Maria Concepcion ng... Congratulations! 32 years na sila, Brad. Di ba? Oo. So, kita nyo naman yung itsura nila. Galing yan, Manong Sani. Siya ang first ever rookie na napik. Di ba? 1985. Tapos kasabay niya, si Leo Austria. Ito na. Tumawag sa atin. Si Manong Sani Cabatu. Ayan, Manong! Nawala ka kanina Hello, Manong. Lubog yung telepono mo, Sira. Ha? Medyo mahina, Manong. Sige, usap na lang tayo mamaya, Okay? Medyo wala Okay. Ayan na. Mahina na.
Manong, malinaw na. Ayan. O, Dennis. May tanong sa'yo si Dennis, o. Hindi, ikaw. Magandang gabi sa'yo. Dennis Principe to sa PTV Sports. Dennis, kumusta? Okay naman. Ako, namimiss kita sa radyo eh. Itong gusto kong kasama sa radio coverage eh, no? PBA. Wala na may schedule na yata eh. Marami yatang ni Edson. Kaya yata tag-schedule eh. Ay, hindi. Kung si Edson, magaling yun. Ngayon, hindi. Iba na. Ano? Iba na. Ganun ba? Manong, ano ba masasabi mo sa natin ngayon? Kasi national team, naglaro ka rin, di ba? National team? 3 years. 3 years, okay. Yung nangyayari ngayon sa national team, naghahanap ng bagong coach, bagong player, mga sistema. Ano bang masasabi mo rito sa situation ng ating national team ngayon? Well, okay naman yun. Yung magpapalit. Kaya lang, ang akin lang sana, may naturalized na import na, mayroon ng naturalized player na Pilam. Sana naman, sulit Pilipino naman na sana yung mag-coach. Kasi yung coach, hindi naman ang athletic, napapag-aralan naman eh. Bakit? Magaling naman ng coach natin eh. Ba't tinutulak mo? Kasi may iba nagsasabi, mas maganda kung European, di ba? Kasi mas, kabisado na raw yun. Yung bawat galaw, bawat sistema. Di ba? Si Chot, okay din. Kaya lang siguro nagkataon na minalas din tayo ron sa mga laro na yan. Hindi, pero ba't gusto mo? Pero ba't gusto mo, Pinoy? Pure Pinoy yung hahawak. Kasi yung iba tinutulak, European eh. Di ba? Hindi, kasi yung coach, parang head of the family. Siya yung talagang tinitingnan na Pilipino siya eh. And dami na nga natin bilang, tapos iba pa rin yung coach para naman natin gitagdatog na sa Philippines. Kasi ganun ang pakiramdam namin. If you are representing your country, iba yung pride ng Pilipino. Iba kasi pakiramdam ng player pag ganyan national player na eh. So, aalma kayo pagka may plano na kayo mga may posibilidad ba na umalma kayo, mga veterans, former PBA players? May mga pwede rin. Kaya lang, ang nakikita lang naman talaga natin pwede yan. 4 lang naman yan eh. Si Norman Black, si Tim Con, si Yang Giao, saka si Chot Reyes. Sila naman talaga yung mag-coach eh. Yung iba naman, hindi pa kasi pinagkakatiwalaan. Yung 4 lang naman yun eh. Si Tim Con, Pilam din. Pero okay din sana siya. Kaya lang, si Yang Giao, hindi naman yata candidate. Hindi, baka dark horse siya, dark horse, di ba? Dark horse. Maraming magagaling na coach kasi libro lang naman yun eh. Yung as a coach, madaling matutulan yan. Basta araw-araw ka lang nanonood ng basketball eh. Saka yung mga diba na yan, pare-parehas lang. Wala namang pinagkaiba yun. Pero, Manong, isa sa mga napipisil, yung dati mong coach, na si Senator Robert Jaworski. Ano ba masasabi mo ron? Pwede siyang as a motivator. Kasi si Sunny, magaling na motivator, pero hindi katulad ng ibang coach na bagong sistema na kasi old school yung sa kanya eh. Yung hindi kasi nag-aaral si Sunny as a coach na katulad na Chot, na sa Amerika, hindi na iba na kasi ang system science na kasi ang basketball na like doon, malakas lang ang lobo, pwede ka ng player eh. Masyado ng mataas ang basketball sa atin. So hindi ka pabor na si Jawo? As a head coach, medyo maraming pwedeng consultant. So consultant. Pero yung head coach kasi, hindi naman ako against sa kanya, pero para lang sa kabubuti rin ng Pilipinas. Yung new school at saka old school pagsamahin. Oo nga. Pero ikaw, natatakot ka na baka mamaya pag pinilit ni Jaworski to, masira yung legasiya niya. Tingin mo? Hindi, okay lang din naman. Basta magaling yung mga assistant niya na naging coach. Dapat hindi na professional coach ang mga assistant niya. Yung mga talagang nagiging coach ng international para kilala na yung mga player. Ilan dito yung liga, gano'n. Pwede yun. Pwede naman. Kaya lang ituturo rin, madali na naman yung si Sunny. Oo nga. Madali naman mag-adjust yun eh. Okay. Anyway, Boss Sunny, maraming salamat sa iyo at ulitin lang namin ni Dennis yung pagbati namin sa inyong at ng iyong may bahay na si Tita Maria Corazon. Ha? Dito tanongin rin natin. Maria Concepcion pala, Manong. Ano secret niyo umabot kayo ng 32 years? Well, unang-una lang, naman yun eh. Siyempre, 4 ang anak natin. Kailangan maging
maayos ka lang lagi. Nagtataka, marami akong naging kasamahan din na hindi naging successful ang marriage sila. Kasi maraming extracurricular activities. Pag may financial ka na, nakapokus ko dapat sa pamilya pag may financial na. Actually, ang problema man una yung financial. Second, pag okay na yung financial, mag-focus ka na doon sa pamilya. So, sa 32 years na yun, Manong, hindi ka na nyiks? Tingin-tingin lang siguro. Alam mo naman tayo, may 30 years. Tingin lang. Talaga yan, ha? Talaga yan, ha? Talaga. Thank you sa pagbati. Yung dalawa. Kita tayo. Sige, Manong, tignan mo yung TV mo, oh. Ayun yung picture niya ni Tita Maria Concepcion. Ilang taon na ba to? Callie na lang. Ilang taon na to? Kailan to? Mga 19 ano to? Mga, sa Enebra pa ako. Yung mga 15 years ago siguro. 15 years ago na to. Pero yung takbo mo to, ganito pa rin. Ganun na rin yan. Yung takbo mo niya. Thank you. Thank you, Manong. Ingat ka, ha? Thank you. Kumusta mo kami sa mga kababayan na sa Isabela? Ano po? Thank you po. Thank you. Si Manong Sunny Cabato. Siya na nagpaalam. Hindi ba na yung topic eh? Ikaw talaga din. Hindi, mabait yan. Mabait yan. Alam mo, merong isang coverage. Hindi, mabait yung personalidad, di ba? Hindi, sa court kasi, parang, di ba, matapang. Brusko. Ewan ganun sinabi niya eh. Dati raw kasi, pag malakas sa loob mo, pwede ka na maging player. Di ba? Noong mga panahon niya. Meron isang coverage siyang, Brad. Ano? Sinasabi, di ba, brusko. Pero meron isang coverage sa radyo, nandun siya eh. Naglalaro si Junjun. Anak niya? Parang nasaktan ata nun si Junjun. Oo. Nag-go-cover, lumuluha. Naluluha. Ano sabi niya? Ano nangyari? Dahil siyempre, anak niya yun eh. Naaalala niya lang yung mga... Siyempre, alam niya siguro pagka na-injure ka sa loob. Diba? Hindi basta-basta. Diba? Hindi yata nakatikim na injury ito eh. Kasi matibay ito. Kamay ata mga ganon. Corbo, ganon lang. Pero ito pre, si Rayalyn Quaizon. Good PM, Sir Dennis. Sir, ano masasabi mo sa performance si Terence at kung tuloy trade sa kanya? Alam mo, Brad, ang feeling ko lang nakaka-apekto. Babae. Hindi, ikaw kausap. Pero Rayalyn. Rayalyn. Kasi, di ba, pumayat siya eh. 25 pounds. 20 pounds. Yun na wala. Maganda pakinggan. Uy, kondisyon na. Disiplina. Ang problema, nung tinanong ko, sa paano ka nagpapayat? May science ba yan? May trainer ka? Wala. Bawas kain lang. Kain lang? Kain? Bawas kain. Bawas kanin, bawas ano, yun lang. Bawas lakas. Kasi pagka hindi ka kumakain... Kaya ang problema nung nagbawas siya ng timbang, di ba? Naumos din yung lakas niya, Brad. Naitutulak siya ngayon. Ayun lang. Diba? Pero mas mabilis na siya. Yun ang problema niya ngayon. Give and take eh. Diba? Ito pala si Mr. Edster C. Mr. Edster C, nasa TV kami ngayon. Ay, teka muna, kailan ang next game ng PSSBC? Ito yung mga sa high school pa rin. Kailan? Sa Sabado, quarterfinals. Ang bilis na maka-start lang nung linggo. Para sa international type, 4 na bracket, top 2 lang pasok eh. So, saan ang quarters, pre? Sa Chiang Kai-shek College, magtatapat Chiang Kai at saka Xavier. Chiang Kai-shek, Parehong Chinese school, ano? Filipino Chinese. Tapos ano pa yung isang school? FEU, JRU. Tapos MU Mapua. San Beda. May kalaban na San Beda. JRU. JRU, okay. Sige, tawagan mo ako after. Tatawag ako sa'yo. Tatawag din ako. Pero ito, ba't binadali ninyo yung PSSBC ngayon? Hindi, kasi UAP nag-second sem eh. Iba yung schedule ng juniors, no? Kailangan matapos lang bago magsimula ang UAP juniors. Okay. Sige. Thank you so much, Mr. Edster, ha? Siya ang isa sa mga officials ng PSSBC Philippine Secondary Schools Basketball Championships. Ano yan? Sponsored by Ironcon Builders, ni Boss Jimmy Lim, di ba? Rain or Shine, Ever Bilena, Blackwater, ano pa mga sponsor ito? Frigo, yan. Frigo. Dickies Underwear ni Boss Rudy U. Jumbo Plastic. Jumbo Plastic. Wag mo nang banggitin, Happy. Ha? Okay. Salamat sa'yo, pre. Thank you, pre. Bye-bye. Si Esther C. Ayan. Okay, so tuloy pala yung sa Sabado na, pre. Chiang Kai-shek. Ang hirap pumunta ng Chiang Kai-shek ngayon, Brad. Ang traffic.
Divisoria eh. Divisoria na eh. Oo nga eh. Papasko na eh. Ito, kuha tayong caller ulit kasi medyo matagal-tagal tayong walang nakakwentuhan. Ito na, nagre-ring na. O, yan na, bro. Bro, magandang hapon sa'yo. Magandang gabi. Hello? 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 Braso de la Cruz. Ano pangalan mo, pre? Braso de la Cruz. Bong de la Cruz. Bravo de la Cruz. Bravo. Franco. Okay, ikaw ba yung dating caller, Glenn? Taga-Pandi po lang ako. Ako yun. Ikaw yung taga-Pandi yung dati. Tagal mo na wala, pre, ha? Okay, anong tanong mo kay Kuya Dennis? Sino pinakamatagal naglaro sa NBA? Pre, inamo muna yung TV mo para magkaintindihan tayo, pre. Okay. Ha? Hindi, parang si Robert Parrish. Oo, pre. Parang si Robert Parrish. Ano? Yung longest NBA career, yun yung tinatanong mo, pre. Ako, alam ko, tingin ko, Dennis, si Robert Parrish, di ba? Robert Parrish nga. 1976 to 19... Naputo na siya. 97. Oo, 97. Last team niya, Chicago Bulls. Hindi ako nagkakamali. Tama, Chicago Bulls. Tapos si Kareem Abdul-Jabbar, Brad, 1969 to 1989. Okay? Tapos si Stockton. Idol. Stockton Tumalon. Ayan. Magkasunod, 3 and 4. Tapos si Kevin Willis, Reggie Miller, Clifford Robinson. Yun yung top 7. Okay? Okay tayo, pre. Hindi, ang pinakamatagal si Greg Oden. Hindi man nakalaro ng isang season. Tagal na hindi naglaro. Okay. Sa Miami ba? Ano? Ng NBA. Sino? Pinakamatandang coach. Pinakamatandang coach, pre. Ano to? Si Red Auerbach. Parang pre? Parang itanong kay Ernie Baron. Gano'n na, di ba? No? Ang ganda lang ang tanong na. Okay. Sino ba yung coach? Coach. Okay. Ang aking masasagot, mag-cleansing diet ka, ha? No. Ayan. Okay ka ba? Mag-cleansing diet? Ito. Hello? Mag-cleansing diet ka, no? Tapos punta ka dyan sa Kamias, okay? Ha? Sige. Ang oldest NBA coach ever, Dennis, Player yan eh. Ito. Hindi, yung coach tayo. Dito tayo sa coach. Teka muna. Tayo? Pinagod tayo nitong bata. Ito. Ayan. Kita mo na. Ayun. Inano ka eh. Dinaan tayo sa ano eh. Ayan. Si Rick Adelman, Brad. 67 years old. Coach pa rin siya. As of 2013. So, 68 na ngayon yan. 68 na to ngayon. Oo. Siya pinakamatanda. Pangalawa, sino? Ang pangalawa, partner, si Greg Popovich. Pero parang siya. 64, 64. Papatubo ngayon si Greg Popovich eh. Balbasarado eh. Pangatlo, si Mike D'Antoni, may edad na pa na to. Yan. Pero bata pa to eh. Wala na yan, si Mike D'Antoni. Ano pre, Franco, papahanan na kami. Antabayan namin news break natin, ha? Maganda, kamukha ni Apple David yung yung newscaster namin dito. Ha? No? Okay, salamat, Franco. Okay, so wala na tayong time. Kuya Ruben? Dennis, sponsor mo. My wife, Queenie, I love you. Prince Zian, Prince Zoe. Malapit na mag-birthday, pare ha. Hoy, regalo ko. January. Pakitago yung my phone ko, matibay yan ha. And Mami Base, Ati Brenda, Ati Joy, Mami G, Daddy Dan, at saka kay Mama Lau. Ayan. At kay Mr. Ronaldo Latre ng NLEX, Josel de Guzman, syempre, ng Globe Telecoms. Okay, pardon. Amis Tumang. Ako naman, salamat sa Baracabul Energy. Salamat din sa Ever Belena at Blackwater, Mr. Joseldo C, Miss Kitesi, Miss Denise C, Mr. Siliman C, Kuya Mike Lim, Johnson Martinez, Wilbert Loa, Patrick Aquino, at saka kay Mr. Rudy Yu at Jerry Cheng ng Macbeth at ng Hookup Watches. Thank you to Globe Telecom, Mr. Josel de Guzman. Salamat po sa inyo. At kay Doc MJ Senskin Institute, sa Axel Thesis, Mr. Will Ortiz, Philip Golo, Willa Rosa, Jacob Banlapas, Arvin Roa, Doc MJ Torres ng Sen Institute. At sa Axel 316, Mr. Willie Ortiz, Philip Golo, Willa Rosa, Jacob Manlapas, Arvin Roa, at Ryan Uy. At thank you sa Smart Communications, Mr. Patrick Gregorio, Epoch Kimpo, at Mr. Ricky Vargas. At kay Amazing Playground, Amis Tumang. Salamat. At susuot ko po ngayon, FMCC, Mr. Willie Velasquez, tsaka Itoy Bilehin. Ako po ang Coach Sobadua. Dennis Principe. Sports Radio. Kalas na tayo. Tabayanan po ang PTV News Break.